Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng punerarya, napahinto ang paghinga ni Ara. Nakatayo sa hindi kalayuan, sa tabi ng kabaong ng kanyang ina, ang lalaking dahilan kung bakit siya nawala ng 3 taon. Ang lalaking sinumpa niyang hinding-hindi na niya haharapin pa. Si Marco Villar. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng kanyang mga tuhod na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang itim na bestida. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya rito? Ito ang buron ng ina ni Ara, hindi isang business meeting ng mga Villar. Ilang oras lang ang nakalipas mula nang lumapag ang eroplano nila mula Cebu. Habang karga-karga ang natutulog na si Leo, naramdaman ni Ara ang pamilyar na bigat sa hangin ng Maynila. Ang syudad na sabay nagbigay sa kanya ng pinakamatamis na pag-ibig at pinakamasaklap na kabiguan. Huwag kang mag-alala, Nay. Umuwi na ako, bulong niya sa hangin habang nakasakay sila sa taxi. Isang pangakong huli na niyang naibigay. Ngayon, sa harap ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay, tila gumuho ang lahat ng tapang na inipon niya sa loob ng 3 taon. Ang 3 taon na mag-isa niyang itinaguyod ang sarili, na binuo niya muli ang kanyang pagkatao sa ibang lugar, malayo sa kanila. Malayo sa sakit. Pinanatili ni Ara ang tingin sa sahig. Ayaw niyang magtama ang kanilang mga mata. Baka sa isang sulyap lang, makita ni Marco ang lahat, ang galit, ang pighati, at ang sikretong pinakaingat-ingatan niya. Pero huli na ang lahat. Nagsimula nang maglakad si Marco palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ng maliit na kamay sa palda niya. Mama. Napayuko si Ara at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Lele, baby. Nandito lang si Mama. Ara. Ang boses na yon. Malalim, pamilyar at nagpapakaba pa rin sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Naroon si Marco, nakatayo sa kanyang harapan, suot ang isang mamahaling itim na suit. Mas lalo itong tumangkad, mas naging seryoso ang mukha, pero ang mga mata niya ganoon pa rin. Ang mga matang minsan nang nangako sa kanya ng paraiso. Nakikiramay ako, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Ara. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Anong sasabihin niya? Salamat sa pagpunta matapos mo akong talikuran. Salamat sa pakikiramay matapos mong wasakin ang buhay ko. Salamat, iyon na lang ang lumabas sa kanyang bibig, kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kapilya. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang mahihinang bulungan at hikbi mula sa ibang mga nakikiramay ang maririnig. Kailangan ko nang asikasuhin ang mga bisita, sabi ni Ara, naghahanap ng dahilan para makatakas. Akmang tatalikod na siya nang biglang bumitaw sa kanya ang anak niya at tumakbo ng kaunti para habulin ang isang paru-parong papel na nalaglag mula sa isang korona ng bulaklak. Leo, bumalik ka dito, mahinang saway ni Ara. Pero ang tawag niyang iyon ang nagpahinto sa buong mundo ni Marco. Napako ang tingin ni Marco sa batang lalaki na ngayon ay nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Isang batang may pamilyar na hugis ng mukha, may makakapal na kilay, at higit sa lahat, may mga matang hindi maipagkakailanin. Ang mga mata ni Marco Villar. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kulay na unti-unting nawawala sa kanyang pisngi. Ang pagkakatigil ng kanyang paghinga. Ang paraan ng pagtitig niya kay Leo, na para bang nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraan. Mabilis na lumapit si Ara at hinila si Leo sa likod niya, na para bang kaya niyang itago ang bata mula sa katotohanan. Pero huli na. Nakita na niya. Naintindihan na niya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco mula kay Leo patungo kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkalito, sakit, at isang tanong na unti-unting nabubuo. Lumunok si Ara. Ito na. Ito na ang bangungot na matagal na niyang tinatakbuhan. Nanginginig ang boses ni Marco, basag, at halos isang bulong lang nang magtanong ito. Ang tanong na yumanig sa buong pagkatao ni Ara at nagbanta na durugin ang mundong maingat niyang binuo. Ara, anak ko ba siya? Para kay Marco, ang tanong na iyon ay hindi lang lumabas sa kanyang bibig. Bumuelo iyon mula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Isang pagsabog ng 3 taong pagkalito, sakit, at mayong gabi, isang nakakagimbal na pag-asa. Ara, anak ko ba siya? Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Ara. Ang pamumutla ng kanyang mga labi.
Hindi ito ang reaksyon ng isang taong may itinatanggi. Ito ang reaksyon ng isang taong nahuli. Walang salitang lumabas mula kay Ara. Sa isang iglap, binuhat niya ang bata, humigpit ang kapit dito na parabang iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo at mabilis na tumalikod. Ara, sandali, sigaw ni Marco, humakbang para habulin sila. Huwag. Humarap si Ara, ang mga matay nag-aapoy sa galit at takot. Huwag kang lumapit sa amin. Kailangan nating mag-usap, pakiusap ni Marco, ang boses ay nagmamakaawa. May karapatan akong malaman ang totoo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Karapatan? Saan galing ang karapatan mo, Marco? Sa 3 taon na iniwan mo kami sa ere. Sa 3 taon na wala ka. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Marco. Bago pa siya makasagot, tuluyan nang tumalikod si Ara at naglakad palayo, ang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Sinundan sila ni Marco hanggang sa labas ng punerarya, kung saan mabilis na nakasakay si Ara sa isang taxi. Naiwan si Marco na nakatayo sa gilid ng kalsada, pinapanood ang papalayong ilaw ng taxi na unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Ang imahe ng bata ang mga mata nito paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Hindi siya umuwi kaagad. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang isip niya ay bumalik sa nakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Ang araw na yon. Pumasok siya sa mansyon, pagod galing sa isang business trip, at naabutan niya ang kanyang inang si Donna Elena na naghihintay sa kanya sa sala. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at awa. Anak, malumanay na sabi nito. May masama akong balita. Ano po yon, ma? Si Ara, iniwan ka na niya. Parang nabasag ang pandinig ni Marco. Ano? Hindi. May usapan kami. Nag-text siya kagabi. Sumama na siya sa iba, Marco, sabi ng kanyang ina, iniabot sa kanya ang isang cellphone. Iyan ang sabi niya sa huling mensahe niya sa akin. Pinakiusapan niya ako na ang magsabi sa'yo. Ayaw ka na niyang makita. Ang sakit. Ang galit. Ang pagkakanulo. Naniwala siya. Paano siyang hindi maniniwala? Ang ina niya ang nagsabi. At si Ara, hindi na matawagan, hindi na mahanap. Naglaho na parang bula. Ngayon, habang hawak ang manibela, ang alaala ng sakit na iyon ay bumangga sa imahe ng isang batang kamukhang-kamukha niya. Hindi tugma. May mali. Isang malaking kasinungalingan ang bumabalot sa 3 taong iyon, at nararamdaman niya ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Mabilis niyang iniikot ang manibela at pinaharurot ang sasakyan pauwi. Kailangan niya ng sagot. At iisang tao lang ang makapagbibigay nito sa kanya. Padabog na bumukas ang pinto ng mansyon. Dumiretso si Marco sa study, kung saan alam niyang naroon ang kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang silyang leather, nagbabasa. Mae. Nag-angat ng tingin si Donna Elena. Marco, anak. Saan ka galing? Gabi na. Galing ako sa burol ng nanay ni Ara. Nakita ni Marco ang bahagyang paninigas ng kanyang ina, pero mabilis din itong ngumiti. Nakikiramay ako. Mabuting ginawa mo yan. Kahit papaano, kailangan mong ipakita na wala kang sama ng loob sa kanya. Hindi pinansin ni Marco ang sinabi nito. Nakita ko siya, manakita ko si Ara. Tumango si Donna Elena. At? Anong itsura niya? Huminga ng malalim si Marco. May anak siya. Sandaling natahimik ang kanyang ina. Oh. Ganoon ba? Siguro anak nila noong lalaking sinamahan niya. Umiling si Marco, ang kanyang mga kamay ay nagkuyom sa magkabilang gilid. Hindi, mahindi. Dahil ang bata kamukhang kamukha ko. Binitawan ni Donna Elena ang librong hawak. Tumayo ito at lumapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Marco, anak. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Alam kong masakit pa rin, pero huwag mong hayaang lokohin ka na naman ng babaeng yan. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi ba't malinaw? Gagamitin niya ang bata laban sa'yo. Para makakuha ng pera. Marco, gising. 3 taon kanyang iniwan. Huwag mo sanang hayaang sirain niya ulit ang buhay mo dahil lang sa isang pagkakahawig. Hindi lang to pagkakahawig, ma. Nakita ko.
Para akong tumitingin sa salamin, sigaw ni Marco, ang galit at pagkalito ay nagsasagupaan sa kanyang dibdib. Magsabi kayo ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari 3 taon na ang nakalipas? Ang totoo. Natawa si Donna Elena, isang tawang walang kagalakan. Ang totoo ay iniwan ka niya. Dahil hindi siya para sa'yo. Dahil mas pinili niya ang ibang lalaki. Iyon ang totoo, Marco. At ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka sa sakit na idinulot niya. Tumalikod si Marco, gulong-gulo ang isip. Ang sinasabi ng ina niya ay ang bersyon ng katotohanang alam niya sa loob ng 3 taon. Pero bakit ngayon parang hindi nakapanipaniwala? Umakyat siya sa kanyang kwarto, isang lugar na halos hindi na niya ginagamit. Dumiretso siya sa isang walk-in closet at hinila ang isang malaking kahon na may markang personal. Ang kahon ng mga alaala ni Ara na pilit niyang ibinaon sa limot. Habang naghahalungkat, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mga lumang tiket sa sign. Isang tuyong bulaklak. Mga litrato nilang dalawa na masayang magkayakap. Bawat isa ay isang patalim sa kanyang puso. At sa ilalim ng lahat may isang sobre. Isang sobre na pamilyar ang sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nahulog mula sa sobre ang ilang piraso ng litrato. Napatitig si Marco. Si Ara. Nakangiti. Masaya. At sa bawat litrato, may kasama siyang isang lalaki, magkaakbay sila habang naglalakad sa tabing dagat, magkatabi habang kumakain sa isang restaurant, nakatingin sa isa't isa na parabang sila lang ang tao sa mundo. Ito ang sinasabing katotohanan ng kanyang ina. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang sakit na naramdaman niya 3 taon na ang nakalipas ay bumalik, mas matindi, mas malupit. Ngunit sa gitna ng sakit, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtanong. Bakit ngayon lang niya nakita ang mga litratong ito? Pinagmasdan ni Marco ang mga litrato sa kanyang kamay. Bawat isa ay parang isang piraso ng salamin na humihiwa sa kanyang palad. Ito ang ebidensya. Ang mukha ng kataksilan. Pero habang paulit-ulit niyang tinititigan ang mga ito, may isang bagay na hindi tama. Hindi ang mga ngiti ni Ara. Kilala niya ang mga ngiting iyon. Ang ilan ay totoo, ang ilan ay pilit. Ang hindi tama ay ang lalaking kasama niya. Pamilyar ang mukha nito. Kinunutan niya ng noo, pilit na inaalala kung saan niya nakita ang lalaking iyon. At bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Si David. Ang best friend ni Ara. Ang lalaking laging bukang bibig ni Ara noong sila pa, ang kapatid niya. Biglang nagbago ang lahat. Ang mga larawan ng pagtataksil ay biglang naging mga larawan ng pagkakaibigan. Possible. Pero bakit ipapakita ito ng ina niya bilang ebidensya ng panloloko? Kinuha ni Marco ang isang litrato kung saan magkaakbay sila sa tabing dagat. Tinitigan niya ito ng malapitan. May mali sa liwanag. Ang anino ni Ara ay hindi tumutugma sa anino ni David. At ang gilid ng buhok ni Ara, kung titingnang maigi, ay parang gupit. Parang idinikit lang siya doon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Hinanap niya ang luma niyang phone book at nakita ang numero ni David. Nagdalawang isip siya. Paano kung totoo nga? Paano kung magmumukha lang siyang tanga? Pero mas malakas ang pagnanais niyang malaman ang totoo. Dinala niya ang cellphone sa terasa, kung saan walang makakarinig sa kanya, at nagdial. Ilang ring lang ay may sumagot na. Hello? David? Si Marco to, Marco Villar. Isang sandali ng katahimikan. Marco. Napatawag ka. Ang boses ni David ay kalmado, pero may bahid ng pagtataka. Nasaan ka ngayon? Diretsong tanong ni Marco. Nasa Cebu. Bakit? Huminga ng malalim si Marco. May itatanong lang sana ako. Tungkol sa mga litrato ninyo ni Ara. Yung sa beach. Narinig ni Marco ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Ah, yon. Anong tungkol doon? Kayo lang ba ang magkasama noon? Isang maikling tawa ang narinig ni Marco. Ano ng klaseng tanong yan? Siyempre hindi. Kasama natin yung buong barkada. Birthday iyon ni Liza, di ba? Nasa Bataan tayo noon. Bakit mo natanong? Bumagsak ang balikat ni Marco.
Ang salitang barkada ang sumira sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. Hindi sila dalawa lang. Marami sila. At ang mga litratong hawak niya ay pinili at in-edit para magmukhang mayroon silang relasyon. Wala. Wala naman pagsisinungaling ni Marco. Sige, salamat. Binaba niya ang tawag, nanginginig ang mga kamay. Hindi sa galit kundi sa isang nakakatakot na realisasyon. Nilinlang siya. At ang nag-iisang taong may kakayahang gawin iyon ay ang sarili niyang ina. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon. Umupo si Marco sa hapagkainan, tahimik, habang si Donna Elena ay masayang nagkukwento tungkol sa mga plano niya. Marco, anak, mamayang gabi, may dinner tayo, sabi nito habang humihigop ng kape. I'm inviting the De Villa family over. Bakit po, walang ganang tanong ni Marco. Anak naman, saway nito. Si Isabel De Villa. Magandang partido para sayo. Her family owns one of the biggest import-export companies in Asia. Isipin mo na lang ang magiging epekto niyan sa Villar Group. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Ang mukha nito ay perpektong nagpapakita ng isang mapagmahal na ina na ang tanging hangad ay ang ikabubuti ng kanyang anak. Pero sa likod ng maskarang iyon, nakikita na niya ngayon ang isang tusong strategist. Hindi ako interesado, Mae. Marco, we need this partnership. At kailangan mo nang mag-move on 3 taon na. It's time to build new life, maring sabi ni Donna Elena. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, pagkatapos ng almusal, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa isang private investigator na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang kumpanya para sa background checks. Gusto kong malaman kung sino ang nag-edit ng ilang litrato para sa akin, sabi ni Marco sa telepono, ang boses ay mababa at seryoso. I'll send you the files. I need an answer as soon as possible. And this is confidential. Kahit sa nanay ko, huwag mong sasabihin. Pagsapit ng gabi, wala siyang nagawa kundi ang dumalo sa hapunan. Pumasok ang pamilya De Villa, at sa likod nila ay isang babaeng matangkad, elegante, at may ngiting kasingkinang ng kanyang mga alahas. Si Isabel De Villa. Marco, it's so nice to finally meet you properly, sabi ni Isabel, inilahad ang kamay. Lily father talks about you all the time. Isabel. Nice to meet you, too, pilit na ngiti ni Marco. Habang nagpapatuloy ang hapunan, ramdam ni Marco ang mga titig ni Isabel. Siya ay matalino, magaling makipag-usap, at halatang interesado. Sa ibang pagkakataon, baka na-appreciate pa niya ito. Pero ngayon, ang isip niya ay nasa isang maliit na apartment sa kung saang sulok ng Maynila, kung saan naroon ang isang babaeng galit sa kanya, at isang batang may mga mata niya. So, I heard you're taking over the new Coastal Road project, sabi ni Isabel, sinusubukang kunin ang atensyon niya. That's a massive undertaking. It is, tipid na sagot ni Marco. Nakita niya ang tingin sa kanya ni Donna Elena mula sa kabilang dulo ng mesa. Isang tingin ng babala. Isang tingin na nagsasabing umayos ka. Pagkatapos ng hapunan, habang nagpapaalam na ang mga bisita, tinapik ni Donna Elena ang kanyang balikat. She likes you, bulong nito, may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito, Marco. Kalimutan mo na si Ara. She's not worth it, si Isabel ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina. Ang pagmamahal na dati niyang nakikita sa mga mata nito ay napalitan na ng pagdududa. Good night, ma, sabi niya at tumalikod. Habang paakyat siya sa hagdan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa private investigator. Binuksan niya ito at ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sir, may nahanap po akong ebidensya. Tungkol sa taong nag-edit ng mga litrato. Sinubukan ni Ara na bumalik sa normal. Isang normal na kasinggulo ng sinulid na pilit niyang inaayos. Sa umaga, inaasikaso niya ang mga papeles na naiwan ng kanyang ina. Sa hapon, naglalaro sila ni Leo sa maliit na espasyo ng kanilang inuupahang apartment. Pero sa gabi, kapag tulog na ang kanyang anak, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Marco. Ang tanong niya. Ang takot na anumang oras ay babalik ito para kunin ang hindi na niya dapat angkinin. Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga damit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero baka tungkol sa mga naiwang utang ng kanyang ina. Hello?
Is this in the Ara Dizon? Isang boses ng lalaki, formal at malamig. Yes, speaking. Good afternoon. I'm calling from the office of Attorney Robles, on behalf of our client, Inre Elena Villar. Nanigas si Ara. Ang pangalan pa lang na yon ay sapat na para magpabigat sa hangin sa paligid niya. Anong kailangan nyo? LY client is aware of your current financial difficulties, patuloy ng abogado, na para bang nagbabasa lang ng isang grocery list. She is willing to offer you generous amount. 7 figures. Enough for you and your child to live comfortably anywhere you want. Outside of Manila, of course. Napakuyom si Ara sa kanyang hawak na damit. At ano ang kapalit? Simple lang. You will sign a document, a non-disclosure agreement, stating that you will never contact Marco Villar or any member of the Villar family again. You will disappear from their lives, permanently. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Pera. Yun pa rin ang sagot nila sa lahat. Pakisabi sa kliyente mo, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit, na ang anak ko ay hindi ibinebenta. At kung gusto niya kaming mawala, sana ginawa niya yon bago pa kami bumalik. Ibinaba niya ang tawag, humahabol sa kanyang hininga. Ang kapal ng mukha nila. Ang kapal ng mukha ng babaeng iyon. Hindi pa natatapos ang araw, may kumatok sa kanyang pinto. Nag-aalinlangan siyang buksan, pero naisip niyang baka ang may-ari lang ng apartment. Pagbukas niya ng pinto, isang matangkad na babae ang bumungad sa kanya. Suot nito ang isang puting-puting bestida na mukhang mas mahal pa sa 6 na buwang upa niya. Ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mga alahas ay kumikinang. Si Donna Elena Villar, sa buo niyang nakakasilaw at nakakakilabot na presensya. Maaari ba akong pumasok? Tanong nito, pero hindi na hinintay ang sagot niya at pumasok na sa loob. Agad inilibot ni Donna Elena ang kanyang mga mata sa maliit na apartment. Nakita ni Ara ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi nito. Isang ngiti ng pagmamaliit. So this is where you live, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkainis. How humble. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Ara, inilagay ang sarili sa pagitan ni Donna Elena at ng kwarto kung saan naglalaro si Leo. I came to talk to you personally, since you seem to have rejected my very generous offer, sabi ni Donna Elena, ang mga matay nanlilisik. Hindi mo ba naintindihan, Ara? Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Noon at lalong-lalo na ngayon. Wala na akong pakialam sa pamilya nyo, matapang na sagot ni Ara. Ang gusto ko lang ay matahimik kami. Talaga? Natawa si Donna Elena. Pero ang anak mo may dugo siya ng mga Villar. At hindi ko hahayaang lumaki ang apo ko sa ganitong lugar. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Leo, hawak ang isang laruang kotse. Mama, look! Napahinto si Leo nang makita ang estrangherong babae. Napako ang tingin ni Donna Elena sa bata. Lumapit ito at umatras si Ara, hinarangan ang kanyang anak. Ngumiti si Donna Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Leo at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ara. Dugo ng Villar ang nananalaytay sa kanya, bulong nito, ang bawat salita ay isang banta. Hindi mo siya mailalayo sa amin. Umalis si Donna Elena na kasing bilis ng kanyang pagdating, nag-iwan ng isang nakakalasong katahimikan at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Niyakap ni Ara si Leo ng mahigpit, nanginginig ang buong katawan. Kinabukasan, tumawag si David. Ara, kamusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari kay tita. Papunta ako ng Maynila. May kailangan ka ba? Ang boses ni David ang unang sinag ng liwanag na narinig ni Ara sa loob ng ilang araw. David, salamat. Dumating si David kinahapunan, dala ang mga paboritong pagkain ni Ara. Siya ang nagpatawa kay Leo. Siya ang nag-ayos ng sirang gripo. Sa loob ng ilang oras, gumaan ang pakiramdam ni Ara. Pakiramdam niya ay may kakampi siya. Nakaharap sila sa bintana, nag-uusap habang pinapanood si Leo na naglalaro. Inakbayan siya ni David bilang pag-alo. Huwag kang mag-alala, Ara. Malalagpasan din natin to. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gusali. Mula sa loob, nakita ni Marco Villar ang eksena sa bintana. Nakita niya si Ara at ang lalaking kasama nito. Nakita niya ang pagkakaakbay nito kay Ara. Ang imahe sa bintana ay isang perpektong salamin ng mga litratong peking ipinakita sa kanya.
Ang laso ng kasinungalingan ay biglang naging totoo sa kanyang paningin. Bumigat ang kanyang dibdib, umigting ang kanyang panga, at mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan palayo. Hindi alam ni Ara na sa labas, ang isang maliit na pag-asa para sa pagkakasundo ay biglang naglaho. Makalipas ang 2 araw, isang courier ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang mga kamay at parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Sa loob ay mga legal na dokumento. Isang formal na petisyon. Isang petisyon mula kay Doña Elena Villar na humihiling sa korte ng full custody para sa kanyang apo, si Leo Dizon, sa kadahilanang ang ina nito ay walang sapat na kakayahang pinansyal at may questionableng moralidad para palakihin ang bata. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang hawak ang mga papel. Ang bawat salita, bawat letra sa dokumento ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat, nag-iwan ng makamandag na kagat. Custody petition. Financial instability. Questionable morality. Napaupo siya sa sahig, nawalan ng lakas ang mga tuhod. Napakapit siya sa kanyang dibdib, humihinga ng malalim, pero parang walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Ito na yon. Ito na ang pinakamasahol niyang kinatatakutan. Hindi lang siya ang gusto nilang sirain. Hindi lang ang pangalan niya. Ang gusto nilang kunin ay si Leo. Ang kanyang anak. Ang kanyang buhay. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, sinundan ng isa pa, hanggang sa napahagulhol na siya, yakap-yakap ang mga papel na parang sentensya ng kamatayan. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi niyo siya makukuha sa akin. Ngunit ang tapang sa kanyang mga salita ay kinakain ng takot na bumabalot sa kanyang puso. Paano siya lalaban? Isa lang siyang ordinaryong babae. Sila ang mga Villar. Ang pangalan pa lang nila ay kayang magbukas ng anumang pinto at magpatiklop ng sinumang tao. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang tanging taong posibleng makapigil sa kabaliwang ito. Si Marco. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Marco. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan pero hindi kailanman nabura. Nagring ito. 1, 2, 3 beses. Bawat tunog ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sagutin mo, please. Sagutin mo. You have reached the voicemail of Marco Villar. Please leave your message after the tone. Parang isang suntok sa sikmura. Ang malamig at walang emosyong boses mula sa cellphone ang sumagot sa kanyang desperadong panawagan. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Ring. 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 Voicemail. Ring. 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 Voicemail. Sa bawat bigong tawag, ang maliit na piraso ng pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay, napapalitan ng isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pag-abandona. 3 taon na ang nakalipas, ganitong-ganito rin ang naramdaman niya. Ang katahimikan. Ang paglaho. Bigla ang lahat ay naging malinaw. Isang malinaw at masakit na katotohanan. Kasabwat siya. Alam niya ang tungkol dito. O kung hindi man, duwag siya. Isang duwag na nagtatago na naman sa likod ng palda ng kanyang ina, habang hinahayaan nitong durugin ang buhay ng babaeng minsan niyang sinabing mahal niya. Isang galit na hindi niya naramdaman kailanman ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Ibinato niya ang cellphone sa kama, isang sigaw ng pagkasuklam ang kumawala sa kanya. Suklam kay Donna Elena. Suklam kay Marco. Suklam sa sarili niya dahil sa isang sandali, umasa na naman siya. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang maliit na law office na nakita niya online, isa na nag-aalok ng libreng konsultasyon. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa isang matandang abogado na may mabait na mukha ngunit may mga matang nakakita na ng lahat. Pinag-aralan ng abogado ang mga papel. Bumuntong hininga ito at malungkot na tumingin sa kanya. Ma'am, sabi nito. Ang pamilya Villar malaki silang pangalan. Malakas ang impluensya at higit sa lahat walang katapusan ang pera. Pero kasinungalingan ang lahat ng ito, giit ni Ara. Sa korte, ang katotohanan ay kung ano ang mapapatunayan mo, malumanay na paliwanag ng abogado. Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo.
Ang pag-alis mo 3 taon na ang nakalipas. Ang sitwasyon mo sa pera. At itong questionable morality. Itinuro ng abogado ang isang linya sa dokumento. They will paint picture, ma'am. Isang larawan ng isang pabayang ina. At may pera sila para gawing makatotohanan ang larawang iyon. Naintindihan ni Ara. Ang pagdating ni David. Ang pagkikita nila. Gagamitin nila ang lahat. Sisirain nila ang pagkatao niya hanggang sa wala nang matira. Gabi. Tahimik ang buong apartment. Pinagmasdan ni Ara ang kanyang anak na si Leo na mahimbing na natutulog. Ang inosenteng mukha nito ang payapang paghinga. Siya ang lahat sa kanya. At ngayon may mga taong gustong kunin ito. Isang pamilyar na pagnanasa ang gumapang sa kanyang sistema. Ang pagnanasang tumakbo. Tumayo siya at walang imik na nagbukas ng aparador. Kumuha siya ng isang bag at nagsimulang maglagay ng mga damit ni Leo. 1, 2, 3. Ang mga galaw niya ay mekanikal, walang emosyon. Tatakbo sila. Aalis. Babalik sa Cebu o sa mas malayo pa. Sa isang lugar kung saan hindi sila mahahanap ng mga bilyar. Pero huminto siya. Saan sila pupunta? Hanggang kailan sila magtatago? Ngayon may pangalan na ang bata. May mukha na. Hindi na ito isang sikreto. Hahanapin sila ng mga bilyar. Walang lugar sa mundo na sapat ang layo para pagtaguan ang kapangyarihan nila. Natrap siya. Ito ang katotohanan. Walang matatakbuhan. Binitawan niya ang damit na hawak at napaupo sa gilid ng kama. Ang galit ay nawala. Ang takot ay nandyan pa rin. Pero ang nangingibabaw sa lahat ay isang nakalulunod na pakiramdam ng kawalan. Kawalan ng pag-asa. Hindi niya namalayan ng oras. Naglakad siya palabas ng gusali, kailangan niya ng hangin. Napadpad siya sa isang maliit na parke sa malapit, umupo sa isang bakanteng bench sa ilalim ng madilim na ilaw ng post. Dito, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hinayaan niyang bumuhos muli ang kanyang mga luha. Ara. Isang boses ang tumawag sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at nakita si David, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Umupo ito sa tabi niya, hindi nagsasalita, hinayaan lang siyang umiyak. Nang tumahan na siya, nagsalita ito sa isang mahinang boses. Huwag kang sumuko, Ara. Lalaban tayo. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga matay pagod at walang buhay. Paano? Basag niyang tanong. Paano tayo lalaban sa kanila? Hinawakan ni David ang kanyang balikat. Ang paghawak nito ay matatag at puno ng sinseridad. Hindi ko pa alam kung paano. Pero hahanap tayo ng paraan. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa inyo ni Leo. Narinig ni Ara ang mga salita ni David. Mga salita ng pag-asa at katapangan. Ngunit sa puso niyang pagod at wasak, ang mga ito ay inday na lamang na walang kahulugan. Napayuko siya, nakatitig sa kanyang mga kamay, nawawala sa isang dagat ng kawalan ng pag-asa, hindi alam kung saan kukuha ng lakas para sa bukas. Ilang araw na hindi umuwi si Marco sa mansyon. Nagkulong siya sa isang hotel, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanyang ina, malayo sa mga kasinungalingang bumalot sa bahay na yon. Sa loob ng ilang araw na yon, hindi niya sinagot ang mga tawag. Hindi ang mula sa kanyang ina. Hindi ang mula kay Isabel. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ang mula kay Ara. Nakita niya ang mga missed calls nito. Bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Gusto niyang sagutin. Gusto niyang sumigaw na hindi niya alam ang tungkol sa demanda, na inaayos na niya ang lahat. Pero anong karapatan niya? Wala siyang karapatang humarap sa kanya hanggat hawak lang niya ay mga salita at pangako. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng hustisya para kay Ara. At ngayon, hawak na niya ito. Sa kanyang laptop ay isang video file. Sa kanyang briefcase ay isang folder ng mga dokumento. At sa kanyang puso, isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Minaneho niya ang kanyang kotse, hindi pa uwi sa mansyon, kundi papunta sa puso ng kanilang imperyo, ang opisina ng Villar Group. Alam niyang nandoon ang kanyang ina sa pinakatuktok ng gusali sa kanyang trono. Pagdating niya sa executive floor, sinalubong siya ng sekretarya ni Donna Elena. Sir Marco. Good morning po. Nasa conference room po si Ma'am, may meeting. I know, malamig na sabi ni Marco at naglakad siya palampas dito.
Pero sir, private meeting po iyon, habol ng sekretarya. Hindi siya lumingon. Walang sinuman ang makakapigil sa kanya ngayon. Walang katok-katok, itinulak ni Marco ang malaking pinto ng conference room. Sa loob, nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesa si Donna Elena, si Isabelle, ang ama nito, at ang ilang mga abogado. Napahinto sila lahat sa gitna ng kanilang usapan, ang mga mata ay gulat na napatingin sa kanya. Marco, sigaw ni Donna Elena, halatang nayamot sa kanyang pagdating. What is the meaning of this? We're in the middle of a very important meeting. I know, kalmadong sagot ni Marco, isinara ang pinto sa kanyang likuran. And I'm sorry to interrupt. Pero may mas importante tayong kailangang pag-usapan. Lumakad siya papunta sa dulo ng mesa at inilapag ang kanyang laptop. Ikinonekta niya ito sa malaking screen sa pader. Marco, ano ng kalokohan to? Galit na tanong ni Donna Elena. Hindi siya sumagot. Pamilyar na ang lahat sa video na nagsimulang mag-play sa screen. Isang lalaking nasa mid-negatibo 40, nakayuko, ang mukha ay puno ng takot. Ito ang graphic artist na inupahan ng kanyang ina. Opo, sir, sabi ng lalaki sa video, ang boses ay nanginginig. Ako po ang nag-edit ng mga litrato. Utos po sa akin ni Dolores Villar. Pinagsama-sama ko po ang mga litrato ni Ma'am Ara at noong isang lalaki para magmukhang sila ang magkasama. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Nakita ni Marco ang paglaki ng mga mata ni Isabelle at ng ama nito. Pero ang tiningnan niya ay ang kanyang ina. Ang mukha ni Donna Elena ay namutla bago napalitan ng nag-aapoy na galit. Patayin mo yan, sigaw nito. Pinatay ni Marco ang video. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina, hindi na may pagkalito, kundi may isang malalim at nakalulunod na bigat ng pagkadismaya. 3 taon, ma, sabi niya, ang boses ay mababa pero umalingaw sa bawat sulok ng silid. 3 taon akong naniwala sa isang kasinungalingan. 3 taon kong kinamuhian ang babaeng pinakamamahal ko. 3 taon kong pinaniwalaan na iniwan niya ako para sa ibang lalaki. Ginawa ko lang yon para protektahan ka, depensa ni Donna Elena, tumatayo. That woman was not for you. Umiling si Marco, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para protektahan ako? O para protektahan ang mga plano ninyo? Ang mga business deal? Ang pangalan ng pamilya? Lumapit siya sa kanyang ina, ang mga mata nila ay nag-aapoy. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit, ma? Hindi lang ang pagsisinungaling ninyo. Kundi ang hinayaan ko kayong gawin yon. Hinayaan kong diktahan nyo ang puso ko. Hinayaan kong sirain nyo ako. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa mga abogadong nakayuko, sa pamilya de Villa na hindi makapagsalita. Sinira ninyo hindi lang ang buhay ko, Mae. Huminto siya, at ang mga sumunod niyang salita ay puno ng bigat. Sinira ninyo ang pamilya ko. Wala kang pamilya sa kanya, ganti ni Donna Elena. Isang hamak na babae lang yon na may anak sa pagkakasala. Kaya nga inaayos na ng mga abogado ang annulment para matapos na to. Ito na. Ang huling baraha. Kalmadong kinuha ni Marco ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Dahan-dahan niya itong inilapag sa makintab na mesa sa harap nilang lahat. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga papeles ng annulment na matagal nang inihanda. Ang lahat ng pahina ay kumpleto. Maliban sa isa. Ang huling pahina. Ang pahina na nangangailangan ng pirma nilang dalawa. Ang espasyo para sa pirma ni Ara ay blanko. At ang espasyo para sa pirma niya ay blanko rin. At tungkol sa annulment ni. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi ito natuloy. Itinuro niya ang papel. Dahil kahit kailan, hindi ko ito pinirmahan. Ang katahimikan sa silid ay nabasag. Nakita ni Marco ang itsura ng total na pagkagapi sa mukha ng kanyang ina sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Nakita niya ang pagkaunawa sa mga mata ni Isabel na isa lang siyang piyesa sa isang larong matagal nang tapos. Tumalikod si Marco. Tapos na ang laban niya dito. Naglakad siya palabas ng conference room, iniwan ang gulo na siya mismo ang lumikha. Ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi tagumpay ang kanyang nararamdaman, kundi isang mabigat na responsibilidad. Sumakay siya sa kanyang kotse. Isang direksyon lang ang nasa isip niya. Isang address. Isang pangalan.
Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang apartment building. Ang lugar kung saan ang lahat ng kanyang pagkakamali at pag-asa ay naninirahan. Bumaba siya ng kotse. Naglakad papunta sa pinto. Nakatayo siya sa harap ng pinto ni Ara. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit sa ere, huminto ito. Ang tapang na ipinakita niya sa harap ng kanyang ina ay biglang naglaho, napalitan ng isang takot na mas malalim at mas totoo. Paano kung huli na ang lahat? Narinig ni Ara ang mahinang katok sa pinto. Akala niya ay si David lang, bumalik para i-check siya. Pagod siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig, ang mga mata ay magaparin sa kaiyak. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Si Marco. Nakatayo siya doon, hindi sa anyo ng isang mayabang na kundi sa anyo ng isang lalaking pagod, may dalang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa kanyang mga mata, wala ang galit o ang pagdududa na huli niyang nakita. Ang naroon ay isang malalim na pagsisisi at sakit. Walang nagsalita. Iniabot lang ni Marco ang isang folder. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Ara. Binuksan niya. Annulment papers. Ang puso niya ay lalong nanikip. Ito na ba yon? Dinala niya ang mga papel para papirmahin siya, para tapusin na ang lahat sa legal na paraan. Pero habang binubuklat niya ang mga pahina, napansin niya ang isang bagay. Ang lahat ng linya para sa pirma ay blanko. Walang pirma niya. At higit sa lahat, walang pirma ni Marco. Nag-angat siya ng tingin, ang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ko yan pinirmahan, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Kahit kailan, Ara. Hindi ko ginawa. Pumasok siya sa loob at sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Ara. Umupo sila sa maliit na sala, ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan ng mga non-said words at nasayang na taon. At doon, nagsimulang magkwento si Marco. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ang mga peking litrato. Ang pag-uusap nila ni David. Ang paghari niya ng private investigator. Ang pagharap niya sa kanyang ina kanina lang. Ang lahat-lahat. Habang nagsasalita siya, walang pagtatanggol sa kanyang boses. Tanging ang hubad na katotohanan. Inako niya ang lahat ng pagkakamali. Naniwala ako sa kanila, Ara, sabi niya, ang mga matay nakatitig sa sahig, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Dapat hindi ako naniwala. Dapat ipinaglaban kita. Dapat hinanap kita. Naging duwag ako. Naging mahina ako. At sa kahinaan kong yon, sinira ko ang buhay nating dalawa. Sinira ko ang buhay mo, pagtatama niya sa sarili, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Ara. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Deserve mong marinig yon. Patawad. Nakikinig lang si Ara. Bawat salita ni Marco ay parang isang susi na unti-unting nagbubukas sa mga kandado ng galit at sakit sa kanyang puso. Ang galit ay naroon pa rin. Ang sakit ay hindi basta-basta maglalaho. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na matagal na niyang ibinaon ang nagsimulang gumalaw. Pag-unawa. Nakita niya ang Marco na minahal niya noon, ang lalaking may mabuting puso pero nalunod sa pagiging masunuring anak. Nakita niya ang pagsisisi nito. At naramdaman niyang totoo ito. Mama. Isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Lumabas si Leo mula sa kwarto, kinukusot ang kanyang mga mata. Napahinto ito nang makita si Marco. Naniga si Marco sa kanyang kinaupuan, puno ng takot na baka matakot ang bata sa kanya. Ngunit hindi natakot si Leo. Sa halip, lumapit ito ng may pag-uusisa. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, tumingin siya kay Ara. Mama, who is he? Bago pa makasagot si Ara, lumuhod si Marco para maging kapantay ng bata. Ako si Marco, sabi niya, ang boses ay nanginginig pero malumanay. Ako ang papa mo. Ang salitang si papa ay lumabas ng natural, isang katotohanang matagal nang dapat sinabi. Tinitigan siya ni Leo. Walang takot. Tanging pag-uusisa ng isang bata. Itinuro ni Leo ang mukha ni Marco. Your eyes like my eyes. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marco. Tumango siya. Anak. Magkamukha tayo. Napanood ni Ara ang eksena.
Ang kanyang anak at ang ama nito, nagkikita sa unang pagkakataon ng may pag-unawa. Dito, ang huling pader na nakapalibot sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Makalipas ang ilang linggo, ang petisyon ay binawi. Si Donna Elena ay hindi na nagpakita o tumawag. Ang buhay ay nagsimulang humanap ng bagong uri ng normal. Isang normal kung saan may isang Marco na palaging dumadalaw. Isang Marco na matyagang naghihintay, hindi namimilit, nagpapakita sa gawa at hindi sa salita. Nagdadala ng pagkain. Nag-aayos ng mga sira sa bahay. At higit sa lahat, ginugugol ang bawat libreng oras niya para makilala ang anak na ninakaw sa kanya. Isang hapon, dinala nila si Leo sa isang parke. Habang masayang naglalaro ang bata sa di kalayuan, umupo sila sa isang bench, pinapanood ito. Masaya siya, sabi ni Ara, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Masaya ako kapag nakikita ko kayong masaya, sagot ni Marco. Humarap siya kay Ara at hinawakan ang kamay nito. Hinayaan lang siya ni Ara. Hindi ko maibabalik ang kahapon, Ara, seryosong sabi ni Marco, ang mga matay puno ng katapatan. Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng bukas ko. Bawat araw, ipapakita ko sa iyo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Sa pagmamahal mo. Huminga siya ng malalim. Pakasalan mo ako muli. Walang sing-sing. Walang magarbong palabas. Tanging isang lalaking may pusong wasak pero handang buuin ito muli kasama niya. Tumingin si Ara kay Marco. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leo, na tumatakbo palapit sa kanila. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musika sa mundo. 3 taon. 3 taong puno ng luha, pag-iisa, at galit. Ngunit ngayon, sa harap niya ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang pagkakataon para buuin hindi lang ang kanilang nasirang pag-ibigan, kundi ang pamilyang dapat ay sa kanila mula pa sa simula. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Isang giyera ang natapos sa kanyang puso, at ang nanalo ay ang pag-ibig na mas malakas kaysa sa kasinungalingan at pride. Isang butil ng luha, hindi na ng sakit kundi ng kaligayahan, ang pumatak sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang tumango. Marco. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco, isang kwento ng nasirang tiwala, ng matinding sakit, at ng pag-asang muling nabuo mula sa mga abo ng kahapon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Marco ay isa ring emosyonal na biyahe para sa akin. Naramdaman ko ang bawat bighati ni Ara, ang bawat pagsisisi ni Marco, at ang bawat laso ng kasinungalingan na sumubok sa kanilang pagmamahalan. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tiwala, kapag nasira, ay isa sa mga pinakamahirap na bagay na buuin muli. Ngunit ito rin ay isang testimonya na ang tunay na pag-ibig, na sinamahan ng tunay na pagpapatawad at katapangan, ay kayang lagpasan kahit ang pinakamatinding pagsubok. Isang paalala na lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, at na laging may pag-asa sa dulo ng bawat kadiliman. Ngayon, ako naman po ang gustong makinig sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Ara, Marco, at ng maliit na si Leo? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ang bawat isa po sa mga ito ay aking binabasa at lubos na pinapahalagahan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.